So, hello mga my loves. Ang topic ko nga pala ngayon ay wake up calls. So, wala nga pala akong paminta. So, dinurog ko na lang yung aking buong paminta para ilagay ko dito sa aking chicken. Kasi wala akong paminta eh. So, ayun nga. Sa mga nagbabalak mag-asawa or magjowa, girls, mag-isip maigi. Huwag muna kayo papadala sa mga bait-baita na yan kasi sa umpisa yan. Lagi niyong isipin, kilalanin niyo muna lahat yung mga bagay-bagay sa kanya, yung mga weakness niya, yung mga paano siya mapainit ng ulo, ganon. Kasi once na nagkapamilya na kayo at nagkaanak, ayan, maglilitawan na yung mga ugali ng mga lalaki. So, bago kayo mag-asawa, kilalanin niyong maigi. Okay? Dapat yung may respeto sa inyo, hindi kayo sisigawan kahit ano pang toyo mo. Yung tipong kayo ang uunawain natin, hindi sila yung uunawain natin. Kaya nga meron nga tinatawag na gentleman, di ba? Wala naman gentle girl, di ba? So, dapat yung pasensya, parehas kayo magpasensyahan. Pero kung ikaw nagpapasensya, tapos yung lalaki walang pasensya, walang patutunguhan yung relasyon nyo. So, ayun nga. So, nakakalungkot nga pala yung mga dumadaan sa newsfeed ko na isang mami na walang makain sila. Tapos, maganda naman yung trabaho ng kanyang mister. So, at dahil doon, kakapanganak niya lang, walang makain yung mga anak niya. At wala siyang malapitan kahit sino. So, naisip niya na lang, di ba, magpakamatay. Sama niya yung mga anak niya sa kabilang buhay. Ang lungkot, no? Dahil sa ganung bagay, ay magagawa natin yun sa ating mga anak. Pero naisip pa nila na bakit nga ba nagagawa ng babae yun? Dahil sa depression. So, wag natin pagtawanan yung mga depression na yan kasi totoo po yan. Lalo na kung mahina ka sa pananalig sa Diyos. Yung tipong hindi mo siya sinasama sa mga problema mo. Kasi pinakamaganda at the best way pag may problema kasi Lord lang ang lalapitan. Kumbaga, sabihin mo lahat ng problema mo sa Kanya, walang judgmental naman. Wala kang maririnig. Umiyak ka sa Kanya pag may problema ka. Lumapit ka, dumalaw ka sa Kanya. Kasi yun yung pinaka the best way. Kasi sa totoo lang galing ako sa ganyan. Kaya nasasabi ko to na nalagpasan ko yung mga problema ko noon. Kasi, actually, nanganak ako, wala talaga eh. Iniwan ako, lalo na yung tipong binaliktad yung story para may mapagtakpan yung problema niya. Kasi ayaw niyang panagutan yung nangyari. Diba? May mga ganyang sitwasyon eh. So, kung may mga bagay kayong mga problema kayo, huwag kayong mahihiya kay Lord na lumapit. Si Lord lang pakikinggan kayo na hindi kayo i-judge na bakit ka tatanga-tanga ka kasi. Ganun. Dapat hindi mo na lang ganyan. Si Lord wala kang maririnig sa ganyan. Kasi, yung mga panahon na yan, wala din akong malapitan. Wala pagkain, walang pambayad ng check-up, walang pangbili ng craving, magbuntis ka, mga ganyan. Pero hindi ko naisipan magpakamatay or ipalaglag yung anak ko. Wala sa isip ko yung ganun kasi alam mo, pag nasa puso mo si Lord at saka lagi mo siyang kasama, hindi mo magagawa yan, promise. Papasok sa isip po, pero may bubulong sa'yo na masarap mabuhay. Masarap makita na lumalaki yung mga anak mo kahit nahihirapan ka. Maganon. So, sa mga babaeng katulad ko, ng mga namumblema dyan, mga depression sa asawa, sa manugang man yan, huwag nyong sayangin yung buhay nyo. Gumawa kayo ng paraan. Paniwala kayo katulad ko, malalagpasan nyo rin yan. Kasi ako yung tipong
lahat din na pagdaanan ko, walang tumulong sa akin kahit sino. Pero ito, pag naaalala ko, natatawanan ako, pero minsan nalulungkot ako, pero nagpapasalamat ako kay Lord na nalagpasan ko. So, huwag niyo makakalimutan isama si Lord parati sa mga prayers niyo. Lalo na pag hirap na kayo sa buhay niyo, yung tipong wala kayong masabihan. Kasi pag nagsabi ka sa iba, sasabihan ka pa ng kung ano-ano. So, mas lalo ka na-down. So, mas buti pa na ipasa Diyos nyo na lang yung mga problema nyo. Then, gawa ng paraan. Tapos, tingnan mo. Isang araw, tatawanan mo na lang yung mga problema mong pinagdaanan mo. Kasi, natapos mo siya. Or, nadaanan mo na eh. At nakaya mo siya. Na hindi ka sumusuko. So, girls, alam niyo na. Dapat kilalanin lagi ang mga taong sasamahan mo, mamahalin mo. Huwag kayong pa-catch up dyan sa mga matatamis na salita. Kilalanin niyo muna bago kayong magpakasal, talagang magpapali. Kasi wala na eh. Pag nagpatali ka dyan, ang hirap ng bumitaw. So, kilalanin nyo guys. Mga may loves kong mga babae dyan. So, yun lang. At kung gusto nyo ng kausap, andito lang ako, maglilisten ako sa inyo. Huwag kayong mahiyan lumapit sa akin. Marami din akong problema pero handa akong makinig sa inyo. Pero hindi ko naman sa kayo sasabihan na iinom mo na lang yan. Kasi hindi ako ganun eh. Kasi iinom ko, ikain mo na lang yan. Kasi yun yung bisyo ko. Pag meron ako nalulungkot ako, ikain, idasal, ganun. Kasi wala akong bisyo eh. Hindi ako naninigarilyo, hindi ako umiinom. The best way, siya lang lalapitan nyo parati. Yun lang, and keep safe mga my loves ko, and have a nice day.